Inaasahan na ng ilang agri-groups na mauuwi sa wala ang campaign promise ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo na bigas. Anila, mas tumindi pa nga ang pasanin ng magsasaka at consumers ngayon. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi na nagulat pa ang ilang agri-groups sa pahayag ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. nitong Martes na mahirap nang may sakatuparan ang campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Pero iba yung panahon na yun Iba yung panahon ngayon Ayon sa grupong Bantay Bigas, sa halip na mapabuti ay tila lumala pa ang sitwasyon ng consumer sa ilalim ni Marcos. Actually, nung umupo siya sa pagiging presidente ay 38 pesos per kilo ang pinakamababang presyo ng bigas. At ngayon ay halos na doble na yung presyo ng bigas. Yung mga tunguhin, mga programa at polisiya niya ay higit na mas nagpalala doon sa presyo ng bigas. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, noon pa man ay ramdam na nilang paasa lang ang mga pangako ng Pangulo. Iliwanag niya na yung target niya na 20 pesos bawat kilo ng bigas. Kumbaga sa English, aspirational. Yun po ay parang inaasa. Pati po yung gastos po sa produksyon ng ating magsasaka, tumataas din. So I think that 20 pesos is realistically speaking, hindi talaga kaya. Sa ngayon, nasa 48 pesos hanggang mahigit 60 pesos ang presyo ng kilo ng bigas. Imbis nga pababa, pataas pa eh. Ang 20 pesos na sinasabi, hindi na makakain siguro yon na bigas. Magdagdag ako, dagdag din bayad to. Gate ng grupong Bantay Bigas, hindi nakatulong sa agricultural sector ang Executive Order No. 62 na nagbababa sa taripa ng rice importers mula 35% tungo sa 15%. Oo, mahal yung presyo ng bigas sa international market, napaka-volatile. Pangalawa ay tumataas yung value ng dollar. Nang ibabang taripa, inaasahan ng economic managers na bumaba ng 7 hanggang 10 pesos kada kilo ang presyo ng bigas, pero sa investigasyon ng Kamara ay wala pang piso ang nabawas dito. Subalit sa pinapakita ng PSA, the reduction is only 0.44 cents. Ayon sa DA, ang ginagawa ngayon para matulungan ng consumers ay ang pagbubukas ng marami pang kadiwa centers. Halimbawa po, if we can set one kadiwa in every municipality, nagbebenta ng 40 pesos na bigas, ang theory po doon, susunod po yung mga katabi. Kasi otherwise po, sa amin bibili lahat. So that's one way to more or less cushion the impact of what we would like to refer to as manipulative pricing. No? It's not my word, naririnig ko po yon. Umapilang agri-groups na rebyuhin ng pamahalaan ng mga polisiya nito kabilang ang EO62. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.